Kasi matagal na po na maraming dumudulog sa Kongreso ng mga biktima nito mga fake news. No? In fact, last year, meron na po tayong resolution dyan. Nandyan, hindi ako nagkakamali, nirefer po yan sa Committee on Public Information. Na kung saan, yung mga dumudulog po ng mga biktima ng fake news, nagtatanong sa Kongreso, ano ba yung kanilang recourse? Ano ba yung kanilang pwedeng magawa? No? So, ang refer lang namin sila sa aming legal, sinasabi namin that they can study yung Cybercrime Prevention Act of 2012. No? At nakita namin na walang humpay, no? Itong mga so-called narco-vloggers at saka pogo-vloggers na kung saan ay walang humpay yung kanilang paninira, no? Dun sa mga tao, lalo na sa mga politiko, no, in the guise down of freedom of expression and freedom of speech. Malinaw po sa desisyon ng ating Korte Suprema na kapag ikaw ay kumukutya o ikaw ay nag-criticize sa isang public official, dapat po, ito ay hindi mo absolute. No? Ito ay limitado lamang sa pag-criticize sa kanyang trabahong ginagawa. Pero kung personal na ang papasukin, halimbawa, inaakusahan na ikaw ay isang rapist, ikaw ay isang drug lord, ikaw ay isang murderer, parang meron yung borderline yung sinasabing malicious intent na kung saan slanderous na po ang tingin namin dyan. Ngayon, tignan namin kung paano natin amendahan yung ating batas tungkol dyan, Ted. Okay, sir, naunawaan ko po where you're coming from, kasi ako rin po nagmamasid doon nga magmula nung kayo mag-imbestiga, no, dito sa Quadcom. Ang daming, siguro alam niyo na, di ba, ang daming kumalat na fake news, di ba, dito sa inyo mismo. Opo, hindi lang kayo, hindi lang kayo, no, marami. So, hindi may tatanggi, talagang may hugot kayo dito. Yes, pero ako, inamin ko naman yan. Kasi nagbibigay ng privilege speech na sinabi ko na ako, isa victim rin ako ng fake news. No? Kailangan ko lang sabihin yan, nang sa ganun, malaman ko ng ating mga kababayan na wala pa nang pinipili itong mga fake news. Hindi guys, ang lagi yung palusot itong mga vloggers na ito, na narco-vloggers na ito, sinasabi nga freedom of speech, freedom of expression. Gaya nga po yung sinasabi natin, hindi naman po absolute yan. Meron pong hangganan at may limitasyon yan. Hindi naman pwedeng nanirang puri ka na wala kang basihan. Ipakalat mo sa buong social media, di ba? Ito kasi mga narco-vloggers, I'm sure you are familiar, na pag maraming engagement ito, maraming likes and shares ito, kumikita pa itong mga ito. So kung maninirang puri sila, nagiging controversial yung kanilang mga post, kumikita pa itong mga ito. Kaya ito, nanggigigil ito kapag ito ay nagpapahayag ng mga fake news. Opo, sige. So, ano po ang balak ho ninyo dito? Kailan kaya ito? At anong mga komite ang posible pong humawak sa pagdinig? Well, doon po sa resolution na inihain namin bago po mag-break ang Kongreso sa Christmas break, nirefer po itong resolution na ito sa tatlong committee po. Committee on Public Information, Committee on Information Technology, at saka Committee on Public Order. Ted, dito yata nirefer ito ang aming resolution na ito. So, ang layunin nito ay hindi para pigilan yung mga pagpapahayag ng malayang pagpapahayag ng kahit sino. Wala akong problema dyan. Kung mag-criticize din lang rin sila, para lang po dumami yung kanilang likes and shares and engagement para kumita sila, medyo may something is wrong sa aking palagay. So, dapat ito lang yung suggestion ko ha. Unahin nyo si Alicia kasi nagpapakalat siya ng fake news at sumisira din siya ng imahe ng isang tao. At nagpapakalat siya ng mga maling impormasyon. Yung source niya, yun po yung, baka kilala nyo ha, yung lalaking nagtatakip ng mukha na isa ring bayaran na naninirang puri sa ating Vice President na Mike Calaguyo kuno daw. So, inamin nung lalaking nakamas lagi sa vlog na niya ha, na binayaran siya at nakonsensya siya, kaya niya inamin at naawa siya sa pinanggagawa niya at sa mga sinasabi niyang pagpapakalat ng mga fake news tungkol kay Vice President Sara, na isa rin siyang Bisaya. Inamin niya na isa siyang bayaran. At yun din ang pinaniniwalaan ni Alicia na nagpapalaganap ng fake news. Doon siya naniniwala sa taong binayaran. Bayaran. Unahin nyo, nakasuhan niyang si Alicia. Kasi, ang ginagawa lang niya ay for the views. Siyempre, kumikita rin siya ng malaki pag maraming mga reaksyon. So, kaya siya nagigigil na gumagawa ng mga fake news. Unahin nyo siya ha. Unahin yung kasuhan, yung babaeng yan.
regulatory framework itong paggamit ng social media. At ano ito, gagaya nga, no, na sinasabi natin, kung gagamit din lang kayo ng social media at para magpahayag kayo ng inyong saloobin o opinion sa mga issue, diba? Iwasan nyo yung paninirang puri. Ang gawin nyo, magpahayag kayo ng condemnation doon sa pag-aggression ng China doon sa West Philippine Sea. Hindi yung inaaway mo yung kapwa Pilipino mo, awayin mo yung kalaban. Yun ang ating paliwanag dyan, Ted. Well, ano naman yan, ano, kumbaga kanya-kanya pong paggalang sa pananaw, sa anuman pong mga usapin, but basically nga, ang inyo pong gustong tukuyin talaga dito ay yung pong paggamit po sa social media para doon po sa pagpapakalat ng maling informasyon at paninira po. Po, di ba? So that's a very thin line, Kong Ace, no? Pag pinag-usapan nga natin yung freedom vis-a-vis yung pong sinasabi na posibleng regulasyon. Dito ba meron na kayong ano ito? YouTube ba to? Ano ba itong mga medium na inyong gustong tukuyin dito kung sakasakali, Kong Ace? Ano po ito, Ted, in general terms, dahil social media, no, kung saan gumagamit ng mga paraan sa pagpapakalat o pagpipedal ng fake news ang mga vloggers na ito. Meron, alam mo, Ted, kasi simula po na nagkaroon ng social media, maraming Pilipino naging sinungaling, maraming Pilipino naging suddenly became political analyst, no? Walang problema yun, opinion nila yun, eh. Diba? Yung iba, nagiging journalist na. Kaya nga ang aming dito, imbitahin din namin yung mga respetadong mga journalist na yung kanilang pananaw tungkol dito sa pagkalat ng mga fake journalist, no? Meron naman dyan yung mga laos na ng mga journalist, siguro naghahanap buhay, kaya siguro gusto ng social media, pumapasok sa social media. So, yun, I think dapat natin, walang problema kung magmurahin kami ng murahin, wala akong problema yun pero criticize kami tungkol doon sa aming poor performance o hindi kaya sa aming pag-aabuso, yun. Walang problema yun sa amin. Kahit araw-araw, bumbayin kami, walang problema. Pero yung magpakalat ka ng fake news o isang news na wala ka namang legal na basihan, ika nga, kahit na iota of truth, iota of evidence, medyo malaking problema po yan. Sige, so ako naman din dito, Kong Ace, ay interesadong malaman kung ano ang magiging pag-aaral ninyo o resulta ng pagdinig doon sa management nitong mga social media platform na ito. Yung kanila din namang responsibilidad kasi halimbawa, no, sa YouTube, kung klaro naman talaga na pawang kasinungalingan at pawang nakakapapanira, no, ng puri, ng pagkatao, ng personalidad, yung isang sinasabing vlog na yan o anuman, bakit hindi kitang-kita mo naman, di ba? Bakit hindi nagkukusa yung management ng platform? Yung ba sasakupin din ninyo? Yes, kasama rin yung Ted, no? Yung lahat ng social, yung Facebook, yung TikTok, yung yung YouTube and other social media platforms, no? Iimbitahin din natin yun para magbigay din sila ng kanilang suggestion kung paano tayo magkakaroon ng isang regulasyon para dyan, no? Huwag lang nilang limitahan yung freedom of expression at freedom of speech, ipaglalaban po natin yan. Ang ating lamang nililimita rito ay yung pagkalat ng fake news. Yun ang ating kung wala namang basihan, dapat may pananagutan din yung nag-post. Dibawa, ako mismo nag-post ako at sinabi ko, yung isang kongresista, pagnanakaw, no? Dahil meron akong ebidensya, nakita ko na meron yung isang mga ghost na mga empleyado, ghost na mga project, yun, bakit, nila yun, ikalat nila yun. Pero yung mag-i-invento na wala lang iota of truth, dibawa, o iota of evidence, para lang makapanirang puri, dahil din sila sumusuporta sa mga kalaban. Ito muna, medyo may problema tayo dyan. This does not only apply to sa mga politiko. This can also apply to other private personalities, no? Halimbawa, sa iyo, Ted, nagpakalat ng kwento na etc. Nagpakalat ng fake news. Wala ba tayong pwedeng gawing action? Opo. Yun ang natin dyan. Opo, naunawaan po namin where you're coming from, Kong Ace. Meron na kayong how urgent again is this one? And kasi pagbalik niyo po, January 13 na, di ba? And halalan na. So meron ba kayong panahon dito? We just open the issue on the table, para lang mapag-usapan. Kasi ako personally, sumulat po ako sa NBI, no, na hindi naman dahil sa ako nagsusumbong. Yung sulat ko sa NBI, ipatupad yung provision ng ating Anti-Cybercrime Prevention Act na kung saan,
magporma ng isang komite o isang task force na ang trabaho po ay mag-monitor, mag-regulate at mag-prosecute doon sa mga sinasabing fake news. Kung napapansin mo doon, tinanong po natin ang mga kaibigan natin sa DOJ, nagkalat po yung cyber libel na mga kaso na ifinalo. So imagine, just because nagsumikat itong social media, marami nag-file ng cyber libel. Ngayon, gusto ba natin na bumaha ng cyber libel na mga kaso lahat po ng korte? Dapat mayroong regulasyon. Dapat mayroong limitasyon, may regulasyon. Paano ba dapat mag-file ng isang taong biktima ng fake news? Kung ito ay nakapekto sa anong ba ang provision ng ating batas? Yun ang gusto namin linawin. Kanina nabanggit niyo po na mag-iimbita kayo pag nagsimula na po yung pagdinig niyo, dito nga po na sa may kinalaman sa mga fake and malicious post online, mag-iimbita kayo kanyo ng Giorno. Iimbitahan niyo rin po ba yung mga binabanggit ninyo na narco-vloggers? Tsaka kung medyo curious lang ako, bakit yung sila tinatawag na narco-vloggers? Yun na, di ba, narco-vloggers? Because kang aming teorya, ito mga ito, kumikita ito at sino ang nagbabayad?